Dear Max FM with DJ Chingy. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ecclesiastes 3:1 and 11. Dear Max FM, ako pala ito, si Gemini Man. Narito ang pangalawang yugto ng aking liham. O mga behind the scenes, kumbaga, sa una kong liham. Ukol sa pinagkaloob sa akin ni God na mahulaan ang mga past experiences sa mga katrabaho ko. Kahilingang maging daan upang ma-divert ang pangungulila sa pamilya at upang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Sa simula kasi, dala na rin ang kapayatan, baguhan sa trabaho, ay binubuli ako ng mga ka-workmates ko. Minsan pinagtatawanan ako dahil kamukha ko daw si Floyd Mayweather na isang boksingero. Ngunit nang nalaman nila na may talent ako sa panghuhula, ang mga nambubuli sa akin, sila na ang nagtatanggol sa akin. Sa hindi ko pa hiniling na isauli ang talento ko ngayon para magkaroon ng peace of mind. May mga kwentong hindi ko nabanggit sa una kong liham. Isa dito yung sa lahat ng dicers na gustong-gustong magpahula ay isa si Miss Oishi. Ang hindi interesado o deadma lang. Kaya lumapit ako at nagtanong, bakit siya lang yung ayaw ihalo sa mga kakompany niya ay di magkandagag or magkanda-ugaga sa pangungulit na magpatingin ng kamay. Sagot niya, nagpahulan daw kasi siya dati sa bandang Divisoria at 300 pesos umano ang singil. Ngunit nadismaya siya sa hula sa kanya. Ang sabi niya, sana hindi na siya nagpahula pa at wala na daw siyang balak magpapahula ulit. Naging dagdag leksyon ito sa akin at napaisip ako na ganito nga talaga ang kahihinatnan ng tao pag mali ang paggamit sa paghuhula. Tiningnan ko siya sa mata at na-picture out ko ang mga dahilan. Sinabi kong titigan ako. Sinabi kong kaya pala nadismaya ka sa hula sa'yo dahil sabi ng manghuhula ay walang magtatagal sa iyong lalaki na makipagrelasyon. Ikaw ay mala sa love life dahil laging iniiwan. At may kwento pang pangatlo, maging karelasyon ay mamamatay. Nagulat siya sa mga sinabi ko dahil kusa akong nalaman. Nagtanong kung dapat ba daw siyang maniwala sa hula na gano'n ang mangyayari sa buhay niya. Dalawa kasi ang hula para sa akin. Ang isa ay pinag-aaralan nila base sa experience nila at hindi bale sa kanila kung tama o hindi. Basta huhula ng kung ano-ano nang sa gayon ay magka-interest ka at magkapera sila. Samantalang ang isa ay kusang natututunan dahil biyaya yon at hindi dapat ganun ang tamang panghuhula. Dapat din kasi advance ka ring mag-isip sa magiging kahihinatnan nito. Kaya pinakita niya sa akin ang kamay niya at itinuro yung guhit na iba daw ang mga guhit ng kamay ng iba. Ipinaliwanag ko ang mga bagay na dapat niyang isipin para maging positibo sa buhay. Simula nun, ay nakita ko na siyang masayahin. Isa pa sa umagaw ng atensyon ko ay ang tindera ng hotdog sa loob ng supermarket. Agaw pansin kasi siya dahil hindi lang maganda, sobrang sungit ng mukha. Sabi ko sa sarili ko na
darating ang araw makikilala ko din siya. Kaya ang ginawa ko ay nakipagkaibigan ako sa matalik niyang kaibigan na isa sa mga nahulaan ko. Siya ang ginawa kong tulay para mapansin ako at magkakilala kami ng kaibigan niya. Sabi ko sa kaibigan niya na bakit ang sungit ng best friend mo? May pinagdadaanan ba yan sa buhay? Sagot niya, di ba nanghuhula ka? E di hulaan mo. Natameme ako at napangiti. Sumagot ako ng, may proseso yun. Wala akong superpower na ganun. Kung magkataon sa merienda time ay magkausap man lang. Hanggang nakaharap ko nga si Miss Chai. Nagkatinginan kami. At agad kong nahulaan na kaya pala siya masungit. Dahil siya ay nakatrauma na sa love life. Mula nang hindi siya pinagnagutan ng nakabuntis sa kanya. Subalit 1 month nakunan siya. Mula nun, nagtanim na siya ng hatred sa mga lalaki. Matapos kong ipaliwanag ang mga bagay na alam kong makakatulong sa sitwasyon niya. Kung paano siya magkakaroon ng kumpiyansang muli sa sarili. Ay doon ko lang din nakita siyang iba na ang aura niya sa tuwing pumapasok sa trabaho. Pag magkasalubong kami, kinakawayan niya ako. Nginingitaan. At umabot sa puntong minsan hindi naguhit ng kamay ang paraan ko para mahulaan ang isang tao. Minsan sa hindi ko sinasadya, kung may makakasalubong ako at maka-eye to eye contact ko. Sumasalamin sa isipan ko ang mga kaganapan sa buhay nila. Kung ano talaga ang tunay nilang ugali. Kaya nalalaman ko rin saan ako lulugar, magbibiro o magseseryoso sa pakikipag-usap. Minsan may nagtangkaring magsuggest sa akin. Ba't di ko rin daw hulaan ang sarili ko? Kung magkaka-love life ba daw ako sa Davao? Kaya para magkaalaman na. Sa day off ko, tinangka kong alamin. Pero parang akong baliw dahil yung napaisip ba naman ako na paano ako magkaka-love life doon panghuhula ko lang ang type nila. Hindi ang aking mukha. Dumating ang mga araw na inihinto ko na talaga at ipinaliwanag ko sa mga kaibigan kong ititigil ko na ang panghuhula para maging normal ulit. At para na rin maibigay ang best ko sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Ang panghuhula na yon ay napalitan ng kaalaman sa pagmamassage o masahe na mas kapakinabang sa mga katrabaho ko na over-fatigue sa trabaho. Naging sideline ko yon sa mga ka-workmates ko dahil kung minsan late rin ang aming sahod. Hanggang sa na-lay off na ako sa trabaho. Gusto pa sana ng distributor ko na ilipat ako sa ibang products dahil sa performance ko sa trabaho. Ngunit mas pinili kong bumalik dito sa amin, sa Sarangani. May mga naging kaibigan akong nagtanong ukol sa hinaharap noon. At nakikita ko namang maganda ang maidudulot o hindi naman bawal sabihin ng palihim. Kaya sinasabi ko yun ng kami lang. Makalipas sa mga taon nang makita nila ako sa Facebook. Nag-PM sila na nais nila akong makitang muli. Sobrang nagpapasalamat sila dahil isa daw akong gabay para maglakas ng loob nila na harapin ang mga takot sa pangarap nila noon. At ngayon nga ay nakakaangat na sila sa buhay. Nakakamiss lang balikan ang mga kaganapan sa buhay ko na hindi ko lubos sinakalang ganun ang aking nagampanang papel sa buhay. Salamat sa Panginoon at dahil pinagkalooban niya ako ng ganun at ginabayan sa tamang paggagamitan. Mainam na hanapin natin lagi ang kalooban ng Diyos bago tayo pumasok sa anumang aspeto sa buhay. Manalangin tayo na ang landas nating tinatahak ay ang landas na kanyang ipinagkakaloob. Makinig sa dikta ng Holy Spirit.
Dahil yon ang mas nakakabuti. At magbibigay ng gaan at kaligayahan sa atin. Kahit pa man sa pagmamahal, sa trabaho, pakikipagkaibigan o pakikipagsapalaran. Kung ramdam natin na tayo ay nahihirapan, hindi tayo masaya, yun marahil ay hindi kaloob or hindi kalooban niya. Bagkos atin yung kagustuhan. Sana ay may napulot kayong aral sa pa-behind the scene kong kwento. And please play the songs Bright Eyes and The Search is Over. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal ang inyong kamax, Gemini Man. How can I? Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.